Magandang gabi po mga ka-LPG, mga kasama sa hanap buhay ng ika nga pag-LPG. Ito pong muli si Katuring ng Bigas sa LPG Store. At katulad po ng dati na naipangako ko sa inyo, ay ipagpapatuloy po natin ang pagpapaliwanag, pagbabasa din at the same time pagpapaliwanag ng Republic Act 11592 o yung tinatawag nga na LPG Industry Regulation Act na mainit na usapin at mainit na issue sa industriya ng liquefied petroleum gas sa no. So lalo na ngayong 2022, no, napakarami na hong kasamahan natin na talagang ligagana at talagang nagmamadali na at marami nang nag-aalala at namumroblema sa kanilang mga disapproval at mga iba pang requirements na hinihingi na kinakailangang ma-accomplish o ma-comply ng mga kasamahan natin o katulad natin na retailer, outlet at iba pang hanay nakasama natin ika nga sa industriya ng LPG. So, ngayon, pasensya na at medyo matagal ho tayong hindi nag-usap tungkol sa 11592. Gawa ng sobrang busy po si Katuring. Talagang one-man band po tayo dahil nagsisimula po tayo, no? Kinakailangan ho nating i-build up yung ating pangalan ng ating outlet. At the same time, kinakailangan siyempre nating makakuha ng maraming customers. So, pasensya na rin at the same time sa ating mga kasamahan sa hanap buhay, no? Let's be professional na kanya-kanya po tayo ng mga diskarte para kahit papaano mag-survive yung ating paghahanap buhay, no? So, huwag tayong sasama ng loob. Sa halip, magtiwala tayo sa sarili nating kaparanan, sarili nating diskarte. Provided na hindi naman siya illegal, gawin natin yung nararapat. Katulad nga ng mga inchik, meron akong nakasama o nakausap noong nakaraan ako'y huling nagpa-refill sa isang planta at ang sabi niya matagal na siyang sa hanap buhay na pag-LPG at talaga nga namang inadapt niya raw nga yung sistema ng mga inchik. No? Pasintabi po sa ating mga kapatid na Chino, no? Kayo po ay iniidolo ng ilan sa ating mga kasamahan at marami dahil sa ganyang kahit kanti kita basta dami. So totoo naman 'yan, no? Totoo naman 'yan. Mahirap naman masyadong maging ganid, no? Mahirap masyadong maging ganid at masyadong malaki ang kita. Importante kumikita pa rin. 'Yan ang importante, no? At yun nga po, pagod na pagod si Katuring, no? Siya lahat. Bakit? Siyempre, wala pa tayo. Kinakailangan nating i-maximize yung budget, yung kapital natin. Dahil hindi pa natin kayang magpasahod, no? At lahat ng kumbaga ng activities, efforts na kinakailangan, mapadelivery, marketing, pagpunta sa planta, lahat po yun. O, lalo sa, maganda nga yan sa isang nagsisimula na lahat ng kanyang gawain doon sa hanap buhay na ito ay maranasan mo bilang nagmamayari para pagka lumaki na yung iyong hanap buhay, yung iyong negosyo at kukuha ka na ng tauhan, mas lalo mo itong may paliliwanag sa kanila at may tuturo sa kanila at mamamanage mo ng gusto sapagkat pinagdaanan mo at ginawa mo ito lahat ng mga tasking nga ng hanap buhay na yan, no? So dahil po diyan naging abala po tayo kanya ho talagang hindi ho biro, no? Yung pagbubuhat na lang ng tangke
Dadalhin mo doon, ilalagay mo doon sa kulong-kulong ng iyong motor, no? Yung pagbalanse ng iyong motor, yung pagsagot sa telepono at pag-attend ng mabilisan doon sa kanilang pautos na tawag. Kinakailangang mahabol mo yon. So with matching, kinakailangan mong, dahil kakaunti pa lamang yung tangke mo, at paikutin mo yung tangke mo na kailangan ma-meet mo yung bilang ng demand base doon sa iyong available na tangke. So kinakailangan mong doblehin yung at triplehin yung bilis mo. Papunta ka ng planta para magpa-refill. So ayun po, ang dami po nating talagang natututunan. Yung pagkakabit sa regulator, lahat. Yung pagbabubble check, lahat. Yung paglilinis ng tangke. Mga kasamahan ko na nagsisimula pa lamang sa hanap buhay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong mapapagod. Isipin nyo na lamang na hanap buhay nyo na yan. It will become part of your source of bread and butter, wika nga. No? At siyempre, isa ho nating paalala, at lagi ho nating tatandaan na huwag ho nating sasamahan ng hindi maganda o panloloko ang ating hanap buhay. No? Kung kayo po ay nakalulusot, pasalamat na lang kayo at nakalusot kayo. No? Kung kayo po ay gumagawa ng mga illegalities o abnormalidad o pandaraya, panloloko sa ating produkto, magpasalamat na lamang kayo. Bagamat sinasabi ko, huwag ho natin ipagpatuloy yan. Tulad baga, halimbawa, sinusunod natin yung gusto ng customer na mura. Sa halip na bawasan mo yung presyo, ang ginagawa mo, binabawasan mo yung laman. Pinagbabayad mo yung customer sa halagang dapat na kumpleto, pero bawas yung tangke. No? Kanya naman pag nagmamarket tayo, sasabihin ng iba, ako ganito, 800. Pero tamang timbang. So nakakaano sa damdamin ng akala, kung ikaw nagbaba ng presyo, ang akala mababa na o nagbawas ka na. Bakit nila nasasabi yun? Marami ho sa kasamahan natin talaga na sinasamantala yung ganong mentality ng mga customers. Lalo na itong mga tindero, mga tindera na naturalmente gusto nila yung mas mababang presyo. No? Pero yan naman po ay ano naman po natin, no? Makukuha naman po natin yan, mababawi naman po natin yan sa mga regular na customers natin, sa bahay-bahay, no? Hindi ba naman ang presyo diyan? At siyempre, sa mga tindero, sa mga negosyeng tulad natin, iba po ang presyo, no? Pero po ang bawasan ng timbang, bawasan ng laman, hindi ho tama yon. Yun po ay mga bawal. Na isa na yan po sa mga bawal na pinagbabawal sa 11592. Hindi pa man nalilikha ang 11592, bawal na po yan. The mere fact na 11 kg ang laman ng tangke, ang kapasidad ng tangke, the content must absolutely 11 kg. Pasensya na po, medyo nawala tayo sa topic, pero tatandaan niyo, ang pag-uusapan po natin ngayon, ano ba yung mga kabawalan o pinagbabawal, no, sa ilalim ng Republic Act 11592. No? Ano ba yung mga pinagbabawal? Okay? So, babasahin natin at ipaliliwanag po natin sa ganang atin, ano? At bibigyan po natin ng emphasis yung pong sa level po natin as a retail or as an outlet, no? Okay. Shout out nga pala sa isang kapatid natin dyan na presidente ng homeowners na halos iba na po tayo sa isang subdivision. Gawa lamang nung pagpapaskil. So, pasensya na po, ginoong presidente. Wala po tayong layunin na sirain ang kagandahan ng bahay mo or magkaroon ng disorder o sa lugar mo. Bagamat, huwag mo naman kaming tanggalan ng hanap buhay. Dahil tandaan po, isa rin pong essential ito na kinakailangan din pong malaman ng mga constituent mo, no? So, pwede naman pong pagbawalan, pwede naman pong pagsabihan, huwag po nating ibaban. Baka ho sa halip na nakatutulong kayo sa mga kapwa nating maliliit,
nag-i-instigate pa kayo, nagiging promoter pa kayo ng mga tao magiging kriminal dahil mawawalan po sila ng hanap buhay. Ano po? So, bagamat naintindihan ko po yun, prerogative nyo po yun na ipatupad ang kaayusan. No? Bagamat nawala rin po tayo sa sarili natin, sa kagustuhan po natin na siyempre, nagmamarket po tayo, yan na po nakagis na natin, yan na rin po nakikita natin, hanggang ngayon ginagawa po yan, at effective po yan. So, kung ayaw po ninyo, susunod naman po tayo. Pero po, ang ipagban ninyo, parang hindi naman na makatao yun. Ano po, hindi po makatao yun. Tsaka, tignan nyo rin po yung taong kausap ninyo, kung hindi naman ho bastos kausap, huwag nyo rin ang babastusin, no? Sayang naman, presidente ka pa naman, kung bastos ka naman, wala rin kwenta. So, anyway, ito po, no? Sa ilalim po ng chapter 11 ng Republic Act 11592, no? Ito po yung mga ipinagbabawal at mga mga penalties, no? May kaukulang kaparusahan. So, may kaparusahan po na ipapataw dito, no? Sa ilalim ng 11592. Kaya makinig po tayo, pakinggan po natin. Ano po? Hindi po ito liliwanagin natin, hindi po ito IRR ng 11592. Pero tatandaan po ninyo, bago po makikreate ang IRR ng 11592, ito po ang batas na panggagalingan ng IRR or Implementing Rules and Regulation. Ulitin po natin, under Chapter 11 po ng Republic Act 11592, ano po yung mga ipinagbabawal at ipapataw na kaparusahan? Section 38, Prohibited Acts. Any natural or juridical person, whether an LPG industry participant or otherwise, shall be prohibited from the following acts. Okay, ito po yung mga ipinagbabawal. A. Engaging in activities without the required licenses, permits, and certificates under this act. So, yan. So, maliwanag po, no? Ipinagbabawal po ang pagsisimula, ang pagpasok o pag-operate ng ganitong klase ng hanap buhay ng walang kaukulang lisensya o license or permit to operate. So, bawal po yan. Ano po? Maliwanag po yan. Ano pa? Specifically, lalong-lalo na. Okay? Specifically. Hindi in-specify. Ito is specifically, no? In-specify. Ano yung mga yan? Engaging in an activity without valid license to operate or registration from the Department of Energy, whichever is applicable, business permit and other required licenses and certificate issued by relevant agencies. Bawal mag-operate ng ganitong klase ng negosyo nang walang license to operate from the Department of Energy and other permits required sa ganitong klase ng hanap buhay. Okay? Number 2, manufacturing and repairing of LPG pressure vessel, manufacturing of LPG seals, requalifying of LPG pressure vessel without a valid license, permit, and certificate from the DTI. Ayan. Yung mga nagmamanufacture po dyan, nagre-repair po dyan ng mga LPG pressure vessel, nang walang kaukulang dokumento, bawal po yan. Pinagbabawal po yan. Tatandaan po ninyo, marami po tayong kasamahan na hindi lang, marami po tayong kasamahan dyan na magaling at marunong, may kakayahan at dumidiskarte. Tatandaan po natin, bawal po yan. Ganon din po ang pagmanufacture ng seals. Ayan, no? Yung pong mga selyo, halimbawa na lang, selyo ng Petron, selyo ng Solane, selyo ng ng Brent. Ginagaya po yan, pero ang ginagawa, nagpaparefill sa ibang planta.
nilalagyan ng ibang seal sa layunin na mapalaki ang kanilang kita. Yun po eh. Yun po yung mga diskarte. No? Wala po tayong ano dyan. Diskarte mo yan eh. Pero sinasabi po ng batas, bawal po yan. Okay? Bawal po yan. Requalifying of LPG pressure vessel without a valid license. Sorry. B. Engaging in activities with or as an unauthorized person. Specifically, number 1, no? Knowingly transacting with or selling or distributing LPG pressure vessel, or LPG seals to an LPG industry participant who does not have the required license. Ayan. Yung nagkakaroon ng nakikipag-transact, nagbebenta ng mga LPG, no, nang walang kaukulang lisensya o permit. Nulit lang po niya, no? Number 2, manufacturing, distributing, refilling, or selling LPG cylinders carrying a trademark or trade name without the express approval of the trademark owner. Ayan po, nagbebenta po kayo. Nagbebenta po kayo, nagre-refill po kayo ng mga LPG cylinder na pagmamayari ng isang trademark owner na wala naman siyang pahintulot. Sa outlet, nagbebenta tayo ng mga branded, mga trademark na mga cylinder tank filled with LPG na wala pong express approval from the trademark owner. Ano po yung express approval? Authorization, authority to sell. Ito pong ating kapaliwanagan o simpleng pagpapaliwanag po ay lalong-lalo na magbebenepisyo po rito ay yung katulad ko po na nagsisimula bago pa lamang dito sa hanap buhay na ito. Hindi po ako expert pero binabasa ko lang po at pinaliliwanag sa ganang aking pagkakaintindi. Ano po, itong sinasabi ng batas. Alright, sapagkat alam ko marami na po sa kasama natin, katulad nga na sinabi ko na sobrang abala rin, may mga ibang pinagkakabalan liban sa hanap buhay natin, hindi na magawang basahin ito at hindi na magawang itindi, nakikinig na lamang sa kwento at makasabi-sabi, nakakalason pa lalo at hindi na nakatutulong, bagamat lalong nagpapabagabag sa damdamin at kaisipan ng mga nagsisimula pa lamang sa ganitong klase ng hanap buhay. So, bawal po magtinda ng walang express approval or authority from the trademark owner. So, sir, anong gagawin natin? Obviously, bago ka bumili ng tangke niya, itiyakin mo rin siyempre na bibigyan ka niya ng authority to sell. Kasi yun yung prueba mo, yun yung kapangyarihan mo, authority mo to sell his product. Okay. Parang ano po yun sa civil code, no? Unjust expense. Alright, ano pa? Ito, number 3. Selling, exchanging, bartering, distributing, transferring, or possessing of empty LPG cylinder by any LPG industry participating other than the trademark owner. So, ito, ganun pa rin po yun ang kanyang punto, no po? Pinangungunahan mo na wala ka namang authority to transact ng kanyang tangke. Ayun, no? Nakikipag-swap ka na, kayo na lang nagsuswapan, palit tayo. So, dahil lang ito kanya-kanya tayo ng interpretasyon dito sa batas. Tayo na mismo nagsuswapan. So, nagkakaroon ng movement, nagkakaroon ng transaction from trademark to another trademark nang wala namang pahintulot o wala namang kalam-alam dito yung trademark owner. Okay? Ginagawa lang natin yan sa sarili nating diskarte dahil yun nga, no? Pinangungunahan na talaga natin eh. Baga parang napaparanoid na tayo, no? So, number 4, possessing LPG seals, including the seals already used in LPG cylinders without authority from the trademark. So, nulit na po na. Marami pong ganyan, no? Kaya mga end consumers and users,
sa kagustuhan nyo rin po na makatipid, hindi nyo alam, dinadaya na rin po kayo ng mga ibang kasamahan sa hanap buhay. No, yung selyo, nilalagyan, kung may selyo, ikaw naman, hindi ka na pamilyar sa klase ng selyo, basta may takip yung butas, may selyo na. Pero alam po ba natin, katulad na sinasabi natin, alam po ba natin, na ginagamit po nitong negosyanteng ito, nitong outlet na ito, yung pangalan ni trademark owner para mas lalo siyang kumita. No, sa mga kapatid ko sa hanap buhay, hindi po ito paninira, pero ipinaliliwanag lang po natin yung nasa batas at kung ano po yung mga wrong practices, mga malpractices. So, ang batas na ito ay unang-una, ginawa para mabigyan nga ika ng proteksyon itong mga end consumers. So, nararapat lamang po na i-discuss po natin ito para pag may mga end users, mga end consumers na nakikinig po, at least maging aware sila. No? Sa, ganun pala yun. Halimbawa, kaya pala dugyot pala yung tangke ko kaya pa ganito, dugyot yung tangke. Ngayon, pagka binentahan mo ng tamang presyo, yung presyo ng SRP, ikaw pa may kasalanan. No? Bakit? Nasanay sila sa below the belt na presyo na yun, no? Sasabihin ngayon ng mga kasama natin, ikaw Mr. Bidanya, mangaw-ngaw ka lang, bagong-bago ka sa industriya. Hindi po, no? Katulad po ng nasabi natin, ito po tayo, para layunin po natin na itama yung dapat. Abay, isa hong panloloko yan, yung ginagawa ho natin na yan. No? Lalagyan ho natin ng ibang selyo. Palalabasin natin kay consumer na ito yung selyo nun. Bibigyan mo siya ng presyo ng trademark owner na mas mababa doon sa SRP. Kawawa naman si lihiti mo, nakikipagbuno, sobrang paliwanag yung bakit ganun ang presyo. No? Tapos, ang mabigat no, nagkaroon ng problema sa end consumers, abay ang irereklamo yung tangke. Si trademark owner, nawala na sa kanyang monitoring system itong mga tangke niya dahil hindi naman actually dumadaan sa kanya. From the outlet to plant, plant to outlet to consumer, consumer to outlet, wala na sa mga trademark owner. So, hindi niya na namomonitor yung safety integrity. No? And consumers, ganun po ang dahilan. Kaya kung makikita po ninyo mga tangke ninyo, may mga marka. No? At minamarkan, bakit ito? Magagalit ho kasi kayo pagka namali yung ibang tangke napunta sa inyo. Pero hindi ho dapat ganun Ito hong pagpasok ng LPG law, ang dapat ho rito, swapping, ibig sabihin yan, hindi po yung dadali mo ron, ibabalik sa yung tangke, yun at yun pa rin ang magiging tangke mo. May pananagutan po rito si trademark owner na kanyang ipananatilihin ang kasiguruhan at katiyakan ng kanyang tangke. Ano po? Minsan, hindi nyo rin masisi si outlet dahil si consumers laging, siyempre, obviously, gustong-gusto niya, basically gusto natin ng mura. No? Natural. Sino ba ang ayaw ng mura? Kaya lang, pagdating po doon sa safety, nawawala na po nawawala na ng papel, nawawala na sa linya na sa pillars na dapat siya yung may pananagutan doon sa tangke niya. Hindi mo alam kung paano to pinagbabalibag sa pag-refill. Hindi mo alam kung paano to tin-transport. Hindi mo alam kung paano to minintain ni outlet. Mamaya biglang may nangyari diyan, sisisin mo si ganito, yung tangke niya. Hindi naman pala galing sa kanya yun. Ilang taon na pala sa outlet yun And consumers, kung nakikinig po kayo, mag-ingat din po tayo, no? Tignan ho nating lehitimo yung outlet na binibilan po natin at tama po yung ibinibigay sa inyo na tangke. Inspeksyonin po ninyo. Failing to comply with the standard requirements and guidelines under this act, specifically failing to comply with the standards and requirements on ano ba yung mga kapag nabigo o hindi natin na-meet yung standard or ay mga requirements at saka guidelines sa ilalim ng mga sumusunod, lalo na sa mga sumusunod. Safety design including fire safety requirement for refining plants, refilling plants, depot, storages,
storage areas, motor vehicles, retail outlets, warehouse. Sa madali sabi, kapag ka hindi nakapag-comply, no, itong mga industry participant like ours, planta, sa mga safety requirement. Ano yung mga safety requirement? Sa mabilisan, halimbawa yung ano mo, no, yung storage mo, yung pwesto mo, ito ba ay pasado sa sa fire and safety, Department of Fire and Safety, in-inspect ba yan? Something like that, no? Same thing with the plant. Alright? Yung ating mga motor vehicles na ginagamit natin, yung disenyo, yung pag-transport natin, okay, ito ba ay safe? Yung disenyo ba ay safe? Yung dami ba ng tangke sa isang kulong ay safe? Alright? Yung dami ba ng tangke sa storage sa areas ng iyong pwesto ay naaayon sa standard requirement o hindi? So sir, paano po yan? Hindi ko madidiscuss sa inyo in detail kasi wala pa nga sa akin yung IRR. So, areas ang pinag-uusapan dito, yung mga safety requirement, no? Alright, na kailangan ma-comply natin yon. Kung paano, hintayin po natin yung IRR. Right? Safety practices, LPG, and measuring devices. Yan. Fabricating and manufacturing of LPG pressure vessels using substandard materials. Ayan na po. No? Marami pong naglilitawan dyan ng mga pyesa, accessories. No? Itong mga nagmamanufacture, siyempre, bawal yan kung substandard yung materials at kung hindi rin kay lisensya na para mag-manufacture. Manufacturing of LPG pressure vessels without the unnecessary marking. Yan, and safety quality mark as required by the Philippine National Standards. Ayan. So, dito na pumapasok yung hindi na pwede yung generic. So, kailangan may mananagot. So, paano mananagot? Lalagyan mo ng tatak yan. So, paano paglalagay ng tatak? Isa yan sa mga nire-require ngayon sa pag-manufacture. No? Alright? Quality marks as required by the Philippine National Standard or the standard governing LPG pressure vessels. Number 4, stamping or marking wrong, misleading, incorrect, or inaccurate information on LPG pressure vessel, whichever is applicable. Ito yung mga paglalagay ng mga directions, mga labelings, mga instructions doon sa tangke. Yung mga mali-mali na mga marking wrong, misleading, incorrect, or inaccurate information on LPG pressure vessel. So, siguro dito kinakailangan maging simple at maging explainable yung gagamiting terminolohiya ay madaling intindihin, no? At tiyak na dapat madali siyang sundin, wika nga. Number 5, creating or ulitin po natin, wag ho kayo maliligaw ano yung mga prohibited o prohibitions sa ilalim ng batas na ito at yung mga kaungkulang kaparusahan, no? Pinagbabawal, no? Mga kaparusahan. Creating or manufacturing of illegal or fake LPG seals. Ayan po. Mere possession of fake seals, bawal na po yan. Huhulihin po kayo, pasasara ho yung tindahan nyo yan. Plus, mga end consumers, take note. Huwag tayong paloloko, no? Huwag tayong makinig ho kayo sa mga lehitimo at may takot sa Diyos at saka yung may mga puso sa paghahanap buhay. Huwag ho yung mga kriminal na mga outlet. Ito yung walang ginawa kundi puro manloko at saka bumili ng peking seals, para lamang mas malaki ang kita. Kaya nagtataka ka kung bakit kaya nilang magbaba ng presyo down to the belt. Ngayon, pag tinapatan mo sila, akala ganun din ginagawa mo sa kanila. Watch out po, no? Watch out po yan. Mga end consumers, kayo na po ang makapangyarihan dito, no? Huwag mo kayong basta-basta lang papayag na yung pera ninyo itatapatan lang ng nakatatakot na tangke, then at the same time, isi-swindle tayo, no?
Okay. So, tabi-tabi po, no? Tabi-tabi po sa mga kasamahan natin sa hanap buhay. No, wag ho kayong magalit kay Katuring. Ha? Yun yung batas na sinasabi, no? Para mas lalo ho nating manamnam at maintindihan kung ano sinasabi, nagbibigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa na existing practices. Wala pa ho ako dyan, nangyayari na po yan. So at least, na-appreciate ko kung ano yung sinasabi ng batas. Alright, number 6, failing to comply with the safety design and requirements. So, hindi pa ho natin maidedetalye yan, yung mga design at mga safety requirement. But in general, magtatakda yan kung ano yung mga safety parameters, no? Like yung gagamitin mong pang-transport, yung gagamitin yung itatayo mong pwesto, yung lokasyon mong pwesto. Pwedeng diyan po pumasok yung safety. Then yung tangke, diyan po papasok yung design ng tangke, no? Yung design ng pressure vessel, no? Yung seal na gagamitin, lahat po 'yan. Yan po papasok yung kung maggagawa na, pag nagawa po yung IRR, babasahin din po natin yan para mas lalo natin maintindihan. Failing to comply with the safety design and requirement permits and clearances of motor vehicles. Ayan. Transporting LPG in bulk, LPG cylinders and cartridges. Siyempre, obviously, huwag kang gagamit ng motorsiklo na gagamitin mong kulong-kulong pan-transport nang walang lisensya. Ganon din po yan. Right? Engaging in activities involving LPG and LPG pressure vessels that are non-compliant with the standard requirements. Medyo malayo ito sa magiging mahirap ito sa mga end consumers at sa mga ibang outlet na hindi nakakaintindi o hindi nakakaunawa ng mga safety design at saka ng mga pressure vessels. No, so siyempre katulad ko rin minsan nag-ano rin po tayo ng mga accessories, yung mga safety features ng ganitong mga klase ay hindi na masyado natin nabibigyan ng toon, nabibigyan ng pansin. No, pagka ito ay bago at ito yung bagong labas, ino-offer din natin, no? Pero siyempre, ang unang matutuntun at matutuntun din yan yung manufacturer. Lalo na pag may nangyaring insidente na lalabas sa kanila investigasyon, ang pinanggalingan ay yung po mga ginagamit natin, ng mga accessories na yan sa tangke po natin. Importing or use second-hand LPG pressure vessel. Ayan. No? Mag-ingat tayo, no? Mga paggamit-gamit ng mga second-hand na yan. Importing brand new LPG pressure vessel not compliant with the PNS. Selling and distributing defective, injurious, unsafe, dangerous, non-compliant, or substandard LPG pressure vessels. Ito na yung mga gurang-gurang na, mga sira-sira na, mga kinalawang na, mga durog-durog na foot ring, etc. And etong si end consumers ayaw mag-invest, ayaw bumili ng bago niyang tangke dahil sobrang mahal ng tangke. So sana naman para medyo mag-produce tayo ng magandang kalidad na huwag naman masyadong sobrang mahal, no? Ayan. Selling and distributing defective, injurious, unsafe, dangerous, non-compliant, or substandard LPG pressure vessels. Selling or distributing refilled LPG cartridges. Ayan, selling or distributing refilled LPG cartridges. Lalo na sa mga... Ito po, silent lang muna ako rito. Pagkakaintindi ko rito is refilled. Mananaliksik pa ho tayo at sa susunod po ng mga pagkakataon, bawat masasaliksik ko ay i-share ko sa inyo.
no? Lalo yung mga technical terms at the same time para maiano nyo rin po sa mga customers natin. No? Tutulong po ako sa industriya sa paraang pananaliksik at sa parang ganito ano po tayo iano po natin sa video para i-share po natin sa pangkaramihan. Ano po? Napakarami po. Ang dami. Ang dami mga prohibited. Kailan natin matatapos itong mga prohibited na nito? Siguro hanggang doon na lang po muna tayo. Naka 35 minutes na po tayo eh. Natapos po tayo sa ano no? Dami. Basta nasa part 1 po tayo Part 1 po yung pinaliwanag natin. Sa susunod ipagpapatuloy po natin yung under triple I number 6. Okay? Under. So hanggang doon na lang po muna ang ating discussion hinggil po sa mga purification. Napakahaba po mahaba. So pagpasensyahan nyo na po at sakit na naman yung lalamunan ni Katuring. Sa mga kasama natin dyan, sana buhay walang personalan, wala naman tayong ni-name out, kundi sinasabi lang natin in general yung existing ng mga practices na siyempre it's our duty and obligation na i-educate po yung mga end consumers para maging fair, maging as much as possible kahit pa paano makatulong tayo para maging maayos po yung industriya natin. At sa mga kasamahan din po natin, maging advocate din po kayo na tama at iayos natin para yung tiwala ng end users, consumers ay magstay dahil hindi ho biro yung ating kinabibilangang hanap buhay. Kanya ho may special law na ginawa dahil they really need to come in to intervene para ma-regulate and monitor yung pong business o industry na ito dahil po sa imminent danger kapag pinayagan yung mga wrong practices na ito. Maraming pong salamat at sa muli po nating papaliwanag. Magandang gabi po.